nandito ka. Siguro ready ka na naman makapakinig ng isang kwentong pag-ibig, ano? Pagbibigyan kita. So eto na nga. Ito ay sa panulat ng napakahusay na si Kate P. Hello listeners! Ako si Beth, isang OFW na niloko ng nobyo. Nagpunta ako sa isang talk show para humingi ng tulong pero pag-ibig ang nakuha ko. Tara, tunghayan nyo ang kwento ko. Ang amoy ng Dubai International Airport ay amoy ng pag-asa para sa marami. Pero para kay Beth, iyon ang amoy ng kanyang pagkatalo. Ilang oras din ang biyahe at panay ang buntong hininga niya sa eroplano. Goodbye, Dubai. Salamat sa pagkakataon. Sana ay makabalik pa ako dito uli. Bulong ni Beth sa sarili. Puno ng halo-halong emosyon ang kanyang puso. Paglapag ng eroplano sa NAIA, bitbit niya ang isang luggage na tila mas mabigat pa kaysa sa nararamdaman ng kanyang puso. 10 taon. 10 taon siyang nagpaka-alila sa ibang bansa. Nagtiis sa init ng disyerto at nagtipid hanggang sa huling sentimo para lang mapaligaya ang lalaking akala niya ay bubuo sa kanyang pangarap. Si Mark Fuentes. Ay, buhay. Totoo ba to? Umuwi ako ng Pinas dahil sa kanya? Bakit naman kasi ang pangit ng kapalaran ko sa isang tulad pa niya ako napunta? Bulong niya sa sarili. Pag-uwi niya, hindi bulaklak o mainit na yakap ang sumalubong sa kanya. Ang sumalubong sa kanya ay ang mga malulungkot na alaala ng lalaking nanloko sa kanya. Matapos ang 3 araw na walang tulog, nagpa siya si Beth. Hindi siya papayag na apihin na lang. Bitbit ang lahat ng resibo ng remittance at mga screenshots ng conversation na may pag-amin ni Mark. Nagpunta siya sa building ng Boses ng Bayan, ang sikat na talk show na tumutulong sa mga tulad niyang biktima. Tinawag ng production assistant ang pangalang Beth Reyes at pinapunta siya sa pre-interview area. Ako po yun. Ako po si Beth Reyes. Kabadong sabi niya. Itinuro ng production assistant ang daan at sumunod naman siya. Ang lobby ng TV station ay punong-puno ng mga taong may kani-kaniyang kwento ng pait. May mga magsasakang inagawan ng lupa, mga matandang tinalikuran ng anak at mga gaya niyang biktima ng pag-ibig. Nakaupo si Beth sa isang plastik na upuan. Yakap-yakap ang kanyang folder. Ang lamig ng aircon ay tumatagos sa kanyang manipis na jacket. Pero mas malamig ang pakaramdam ng kanyang kalooban. Ay nako, ang lamig naman dito. Lalo tuloy akong kinakabahan. Parang gusto ko na lamang mag-back out. Hindi ko alam kung kakayanin ko ba talaga to. Muling bulong niya sa sarili. Pumasok si Beth sa isang silid na puno ng ilaw, table at mga abala. Doon sa isang sulok, nakatayo ang isang lalaking may hawak ng dambuhalang video camera. Siya, si Rafael. Hindi siya ang tipo ng lalaking mapapansin mo agad dahil sa forma pero meron siyang mga mata na tila nakakabasa ng kaluluwa. Misteryo ang dating niya. Habang inaayos ng production assistant ang lapel mic ni Beth, ay napansin ni Rafael ang panginginig ng mga kamay ng babae. Bilang cameraman, trabaho niyang kumuha ng magagandang anggulo. Pero sa pagkakataong to, mas gusto niyang ibaba ang lens. Hinga ng malalim, ma'am. Biglang sabi ni Rafael. Mababa ang boses niya. Kalmado. Po? Gulat na tanong ni Beth. Huwag kang matakot sa camera. Isipin mo na lang, kinakwento mo na lang ang isang kaibigan. Payo ni Rafael. Tumingin si Beth sa kanya. Iyon ang unang pagkakataon na may tumingin sa kanya hindi bilang isang OFW na may pera, kundi bilang isang tao. Isang taong nasaktan. Tumango si Beth. Pilit na ngumingiti kahit nanginginig ang labi. Salamat po, sir. Huwag mo na ako tawagin, sir. Rafael na lang. Beth Reyes. Beth na lang po. Nagsimula ang show. Ang host na kilala sa pagiging matapang at prangka ay nagsimulang magtanong. Beth, 10 taon ka na sa Dubai. Magkano lahat ng naipadala mo sa lalaking to? Tanong ng host. Higit 3 milyon po sa loob ng 10 taon, sir. Sagot ni Beth. Nagsimulang pumatak ang kanyang mga luha. Lahat po yun. Tinuos ko. Minsan, 3 trabaho ang pinapasukan ko doon. Nag-sideline ako bilang cleaner pagkatapos ng shift ko sa ospital para lang mapabilis ang pag-ipon namin para sa kasal namin at para maibigay ko lahat ng hinihingi niya. Ikaw dapat ang sasagot sa lahat ng gastos sa kasal niyo? Segunda ng host na nakakunot ang noo. Opo, nakakayaman pong aminin pero
Ako talaga yung sumasagot sa lahat, pati nga po yung pang-araw-araw niyang gastos ay kinukuha niya sa perang ipinadadala ko. Tipid na sagot niya. Wala ba siyang trabaho? Muling tanong ng host. Wala po. Nag-resign siya sa trabaho niya sa factory nang makaramdam siya na kaya ko pala siyang tustusan. Madalas ko siyang kumbinsing maghanap ng trabaho. Pero palagi lang nauuwi sa away ang usapan namin kaya tumigil na lang ako. Umasa na lang ako na balang araw ay matatauhan din siya. Kwento ni Beth. Tamad pala tong dati mong nobyo pero bakit nagtiis ka sa tamad na tao? Maganda ka. May stable na trabaho at mukhang mabait ka din. Bakit ka nagtiis sa kanya? Tanong ng host. Natigilan si Beth na tila ba nag-isip din kung bakit nga ba siya nagpakatanga kay Mark. Mahal ko po eh. Siya lang po yung meron ako. Sinabi niyang mahal din niya ako. Sinabi niyang dadating din daw ang panahon na aangat siya at ako naman yung tutustusan niya. Tanga lang talaga ako at naniwala ako sa kanya. Nanginginig na ang mga labi ni Beth habang nagsasalita. Mula sa likod ng kamera, nararamdaman ni Rafael ang bawat hikbi ni Beth. Sa viewfinder niya, kitang-kita niya ang bawat butil ng luha at ang sakit sa mga mata ng babae. Sanay na si Rafael sa mga ganitong eksena. Pero may kakaiba kay Beth. May dignidad ito sa kabila ng pagiging wasak. Nang ipakita sa screen ang litrato ni Mark na kasama ang ibang babae sa loob ng bahay na si Beth ang nagbayad, hindi na nakapagsalita si Beth. Humagulgol siya. Ang balikat niya ay nayayanig sa sobrang sakit. Break muna tayo, commercial! Sigaw ng host. Agad na lumapit ang mga production assistants para ayusin ang makeup ni Beth. Pero bago pa sila tuluyang makalapit ay lumapit na si Rafael. Inabutan niya si Beth ng isang malinis na panyo. Hindi tissue, kundi isang puting panyo na amoy bagong laba. Etong panyo. Bulong na sabi ni Rafael. Salamat. Pasensya na. Mahinang sabi ni Beth habang pinapahid ang luha. Hindi ka talo, Beth. Sabi ni Rafael habang kunwari ay inaayos ang tripod para hindi sila mapansin ng iba. Ang nawala sa'yo ay pera lang. Kayang-kaya mo pa yung kitain. Ang nawala sa kanya ay isang taong handang ibigay ang lahat. Isang taong kayang magmahal ng walang kapalit. Ikaw ang panalo rito. Di mo lang nakikita yun. Madamdaming sabi ng binata. Ang mga salitang iyon ay tila haplo sa sugat ni Beth. Sa loob ng 10 taon, lahat ng nakausap niya ay pera ang tanging paksa. Salamat ah. Hindi mo alam kung gaano kalaking tulong sa akin yung sinabi mo. Salamat talaga. Oo nga pala. Ibabalik ko na lang sa iyo yung panyo mo sa susunod na pagbalik ko dito. Nahihiyang sabi niya. Walang kaso. Happy to help. Tsaka wag mo nang ibalik yung panyo ko. Souvenir ko na lang yan sa'yo. Nakangiting sabi ni Rafael. Matapos ang segment, naging viral ang kwento ni Beth. Maraming nagalit kay Mark at maraming nakisimpatya sa dalaga. Habang lumalabas si Beth sa building, bitbit ang kanyang gamit. Tinawag siya ni Rafael. Beth! Lumingon siya. Hingal na hingal si Rafael. Tila hinabol siya mula sa studio. Oh, Rafael, bakit? May nakalimutan ba akong pirmahan? Nagtatakang tanong ng dalaga. Ah, wala naman. Ayos ng lahat. Baka gusto mong ihatid na kita. Gabi na. Mahirap nang sumakay. At saka, baka may mga reporters pa na sa labas na gustong magtanong sa'yo. Baka kulitin ka ng mga yun. Sa parking lot na tayo dumaan. Alok ni Rafael. Nag-alinlangan si Beth. Nakakaya naman, Rafael. Baka makaabala ako sa'yo. Hindi. Katatapos lang ng shift ko. At saka, rough na lang para hindi ka na masyadong formal. Sabi nito, sabay kamot sa ulo. Halatang nahihiya at kabado ito. Pero, nung una sabi mo Rafael ang itawag ko sa'yo. Di pa naman kita kilala nun. Ngayon na hanggang dikit na tayo kaya rough na lang ang itawag mo sa akin. Sige. Sige, Raf. Salamat. Tara. Ayaw ni Rafael. Sumakay si Beth sa lumang pick-up truck ni Rafael. Sa loob ng sasakyan, tahimik lang sila nung una. Pero ang katahimikan ay hindi nakakailang. Ito ay katahimikan nagbibigay ng kapayapaan. Bakit mo to ginagawa? Tanong ni Beth habang nakatingin sa labas ng bintana. Pinapanood ang mga ilaw ng Maynila. Ha? What do you mean? Kunot noong tanong ng binata. Bakit mo ko tinutulungan? Bakit ang bait mo sa akin? Lakas loob na tanong niya. Dahil naniniwala ako
na ang bawat kwento ay may dalawang muka. Sagot ni Rafael habang maingat na nagmamaneho. Sa camera, nakita ko ang kwento ng biktima. Pero nung kinausap kita, nakita ko ang kwento ng isang babaeng marunong magmahal ng totoo. At bihira na yun ngayon, Beth. Salamat ha. Emosyonal na sabi niya. Wala yun. Namula sa hiya at kilig si Rafael. Doon nagsimula ang isang pagkakaibigang hindi inaasahan. Isang cameraman na sanay kumuha ng imahe ng ibang tao. At isang OFW na nakalimutan na kung paano tingnan ang sariling kagandahan. Hindi nila alam ang pagtatagpong iyon sa harap ng lente ay ang simula ng isang kwentong mas maganda pa sa anumang teleseryeng nag-produce ng kanilang network. Ang mga sumunod na linggo matapos ang paglabas ni Beth sa programang Boses ng Bayan ay tila isang malabong panaginip. Sa bawat scroll niya sa social media, ang sarili niyang mukha ang bumubungad sa kanya. Ang mukha ng api, ang simbolo ng mga OFW na nagoyo ng huwad na pag-ibig. Tignan mo to, Rafael. Bulong ni Beth habang nakatitig sa screen ng cellphone. Pilit na pinipigilan ang pagpiyok ng boses. Sabi ng isang comment, deserve ko raw ito dahil tanga ko. Na masyado raw akong nagpasilaw sa mga matatamis na salita ni Mark. May mga nagsasabi din na desperado daw ako. Pero para daw kasi akong naubusan ng lalaki kaya yun ang inabot ko. Lumapit si Rafael at dahan-dahang kinuha ang phone mula sa nanginginig na kamay ni Beth. Huwag mo nang basahin ang mga yan, Beth. Malumanay ngunit mariing sabi ni Rafael. Hindi nila alam ang buong kwento mo. Ang mahalaga ngayon, hindi ka nagtatago. At higit sa lahat, hindi ka nag-iisa. Nandito lang ako. Palagi. Para sa'yo. Emosyonal na sabi ni Rafael. Hindi lang paghahatid sundo ang ginawa ng binata. Naging katuwang siya ni Beth sa bawat mabigat na hakbang. Sa loob ng presinto, habang pilit na inaalala ni Beth ang mga detalye ng panloloko ni Mark para sa kanilang reklamo, nandoon si Rafael sa gilid. Bitbit ang kape at ang kanyang mapayapang disposisyon na tila nagsisilbing proteksyon ni Beth laban sa magulong mundo. Maging sa opisina ng abogado para sa pagbawi ng titulo ng bahay. Si Rafael ang nagsisilbing boses ni Beth kapag hindi na ito makapagsalita dahil sa kaiiyak. Attorney, gagawin namin ang lahat para mabawi ang pinaghirapan ni Beth. Deklara ni Rafael habang nakahawak sa balikat ng dalaga. Di pwedeng manatili ang pangalan ng taong yun sa property na sentimo ay wala siyang inambag. Nilingon ni Rafael si Beth at bumulong. Huwag kang panghinaan ng loob. Malapit na tayong matapos dito. Isang Sabado ng hapon, matapos ang isang serye ng nakakapagod na interviews na tila ba hiningahan ng lahat ng emosyon ni Beth. Dinala siya ni Rafael sa tabing dagat sa Rojas Boulevard. Walang magarang restaurant, walang formal na kasuotan. Naupo silang dalawa sa malamig na semento ng breakwater. Ang mga paa ay nakabitin habang ang amoy ng dagat ay humahalo sa ingay ng lunsod. Bakit dito mo ko dinala? Tanong ni Beth habang inaalis ang ilang hibla ng buhok na tumatalsik sa kanyang mukha dahil sa hangin. Ngumiti si Rafael habang nakatingin sa malayo. Masyadong maingay ang mundo mo nitong mga nakarang araw. Dito, kahit papano, mas malakas ang tunog ng alon kaysa sa ingay ng mga taong mapanghusga. Tumingin si Beth sa papalubog na araw. Ang kulay kahel na langit ay dahan-dahang nagbibigay daan sa dilim. Salamat, Rafael. Mahina niyang sabi. Hindi ko alam kung nasaan ako ngayon kung wala ka. Siguro ay bumalik na ako sa abroad dahil sa hiya. Di mo kailangang magpasalamat. Sagot ni Rafael. Sabay suliyap sa kanya. Gusto ko lang makita na balang araw. Titingin ka rin sa dagat na ang tanging nararamdaman mo ay kapayapaan. Hindi ang pait ng kahapon. Sa sandaling yun, sa simpleng pag-upo sa breakwater habang pinapanood ang paglubog ng araw, naramdaman ni Beth ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Ang pakiramdam na maging ligtas. Wala man lang ako maibigay sa'yo. Simot talaga lahat ng ipon ko sa mga gasto sa kasong to. Naiiling na sabi ni Beth. Tumawa ng mahina si Rafael. Isang tawang malalim at totoo. Beth, di lahat ng bagay sa mundo ay may price tag. Sa trabaho ko sa network, araw-araw akong nakakakita ng mga taong nag-aaway, nagkakagulo, at naglolokohan. Nakakapagod din yun. Pero, nung makita kita sa studio, naramdaman ko na kailangan mo lang ng isang taong hindi ko titingnan bilang isang kaso o isang balita.
Gusto ko lang maging kaibigan mo. Kaibigan lang? Biro ni Beth. Bagamat may kurot ng kaba sa kanyang dibdib. Tumingin ng diretso si Rafael sa kanya. Sa gayon, yun ang kailangan mo. Isang kaibigan. Ang paghilom. Ayoko maging rebound, Beth. At ayoko pumasok sa buhay mo. Dahil nahaawa ko. Gusto kong pumasok sa buhay mo dahil nakikita ko kung gaano ka katapang. Doon, sa gitna ng ingay ng mga sasakyan at amoy ng dagat, naramdaman ni Beth ang unang pintig ng pag-asa. Hindi na ito tungkol kay Mark. Tungkol na to sa sarili niya. Lumipas ang ilang buwan. Ang pagkakaibigan nila ay dahan-dahang nauwi sa panliligaw. Hindi gumamit ng mga mabubulaklak na salita si Rafael. Sa halip, ginamit niya ang kanyang mga kilos. Isang gabi, dinala ni Rafael si Beth sa isang hidden gem sa Binondo. Hindi ito sa mga sikat na restaurant, kundi sa isang maliit na eskinita kung saan may pinakamasarap na fried siopaw at mami. Dito ako kumakain nung nagsisimula pa lang ako bilang assistant cameraman. Kwento ni Rafael habang inaayos ang upuan para kay Beth. Dito ko rin natutunan na ang pinakamasasarap na bagay sa mundo ay yung mga pinaghihirapan. Lalim naman nun. Kaya nakakatuwa kang kasama. Ang sarap makipagkwentuhan sa'yo. Nakangiting sabi ni Beth at lihim namang kinilig si Rafael. Habang kumakain sila, napansin ni Beth ang mga kamay ni Rafael. Maraming kalyo dahil sa bigat ng kamera na pinapasa nito araw-araw. Hinawakan ni Beth ang kamay ng lalaki. Salamat sa pagpapakita sa akin ng mundong to, Raf. Sabi ni Beth. Sa Dubai, puro building at mall ang nakikita ko. Nakalimutan ko na ang ganitong pakaramdam. Yung simple lang, pero busog ang puso. Nagkatitigan sila. Sa ilalim ng madilaw na ilaw ng kalsada, unti-unting inilapit ni Rafael ang kanyang mukha. Hinalikan niya si Beth sa noo. Isang halik na puno ng paggalang at pangako. Hindi kita lulukohin, Beth. Pangako yun ang isang lalaki sanay tumingin ng katotohanan. Salamat. Salamat sa lahat, Rafael. Emosyonal na sabi ni Beth. Matapos ang ilang buwang palaging magkasama sa mga legal na lakad, unti-unti nang nagbago ang timpla ng kanilang samahan. Hindi na lang ito tungkol sa mga dokumento, abogado at remittance receipts. Mayroon ng mga sulyap na mas matagal kaysa dati at mga ngiting may kalakip na kaba. Isang Biyernes ng gabi, niyaya ni Rafael si Beth na lumabas. May kailangan ba akong asikasuhin ngayon? Tanong ng dalaga. Dito tungkol sa kaso, Beth. Wika ni Rafael sa telepono. Gusto lang kita makasama na walang iniisip na problema. Kahit isang gabi lang. Uy, game ako dyan. Gusto ko yan. Tama ka naman. Ang stressful ng mga nakaraang linggo. Mag-anuway naman tayo. Ang pagsang-ayon ni Beth. Dinala ni Rafael si Beth sa isang drive-in movie setup sa isang bakanteng lote sa Taguig. Hindi ito siksikan at ang bawat sasakyan ay may sapat na espasyo. Inayos ni Rafael ang likod ng kanyang pickup truck. Naglatag siya ng makapal na comforter. Naglagay ng mga malalambot na unan at nag-set up ng maliliit na bumbilya o warm fairy lights sa paligid ng truck bed. Wow, Raf! Pinaganda mo talaga to? Manghang sabi ni Beth habang tinitingnan ng paligid. Gusto ko lang na maramdaman mong special ka. Masyado ko ng maraming pinagdaanan na puro sakit. Gusto ko namang maging masaya ka. Sagot ni Rafael habang tinutulungan si Beth na makaupo sa ibabaw ng truck. Habang nagpe-play ang isang lumang romantic movie sa malaking screen, mas abala silang dalawa sa pag-uusap. Dito, mas naging bukas si Rafael tungkol sa kanyang buhay. Alam mo, Beth, sa trabaho ko, bilang cameraman, sanay ako magtago sa likod ng lente. Simula ni Rafael habang nakatingala sa mga bituin. Mas gusto ko kasing nakikita ang ganda ng mundo. Kaysa ako'y nakikita ng mundo. Pero nung nakita kita sa studio, nung naramdaman ko ang sakit na pinagdaanan mo, parang gusto ko lumabas sa likod ng kamera at hawakan ang kamay mo para sabihin, dito lang ako. Naramdaman ni Beth ang init ng kanyang mga pisngi. Raf, baka nadadala ka lang sa awa. Alam mo naman ang sitwasyon ko. Galing ako sa wasak na relasyon. Baka iniisip mo lang na kailangan ko ng tagapagligtas. Ani Beth. Umupo ng maayos si Raf at humarap kay Beth. Kinuha niya ang mga kamay ng dalaga. Ang mga kamay ni Beth ay bahagyang magaspang dahil sa trabaho sa Dubai. At ang mga kamay ni Rafael ay may mga kalyo mula sa pagbubuhat ng mabigat na kagamitan. Para kay Rafael, ang mga kamay na ito ay perpekto. Di kita gustong iligtas dahil sa awa, Beth. Gusto kitang samahan dahil sa paghanga. Seryosong sabi ni Rafael. Hanga ako sa tatag mo.
Hanga ako sa kabutihan mo na sa kabila ng lahat ng ginawa sa'yo ni Mark. Hindi ka naging masamang tao. Puno ka pa rin ng pagmamahal. Tumahimik ang paligid. Ang tunog na lang ng movie score ang naririnig nila. Huminga ng malalim si Rafael. Tila nag-iipo ng lakas ng loob na mas matindi pa kaysa sa tuwing sumasabak siya sa mga mapanganib na coverage sa balita. Beth, ayoko maging yung lalaking basta na lang pumasok sa buhay mo nang walang paalam. Gusto kong maging tama. Gusto kong gawin yung tama. Gusto kong itanong kung pwede na ba ako manligaw sa'yo? Natigilan si Beth. Ang kaniyang puso ay tumibok ng mabilis, isang pakiramdam na akala niya ay kinalimutan na niya ang Dubai. Raf, sigurado ka ba? Maraming magagandang babae sa network ninyo. Maraming mga walang baggage na katulad ko. Di ko kailangan ng taong walang baggage. Ang kailangan ko ay ang babaeng nasa harap ko ngayon. Sagot ni Rafael. Handa akong maghintay. Handa akong dumaan sa tamang proseso. Di kita mamadaliin. Gusto ko lang na malaman mo na ang intensyon ko ay malinis. Seryoso ako. Hindi ako si Mark. Hindi kita gagamitin. Hindi kita lolokohin o sasaktan. Gusto kitang alagaan, mahalin, at protektahan. Hindi nakasagot agad si Beth. Tumingin siya sa malayo. Inaalala ang lahat ng hirap na dinanas niya. Pero nang lumingon siya muli kay Mark, nakita niya ang katapatan sa mga mata nito. Ang parehong katapatan na nakita niya nung unang araw na inabutan siya nito ng panyo sa studio. Sige, Raf. Mahinang sabi ni Beth na may kasamang matamis ng ngiti. Pwede kang maligaw. Payag na ako. Dahil sa tuwa, hindi napigilan ni Rafael na yakapin si Beth. Isang yakap na mahigpit pero magalang. Sa gabing iyon, sa ibabaw ng isang lumang pick-up truck, nagsimula ang isang bagong kabanata. Hindi ito tungkol sa pagbawi ng pera, kundi tungkol sa pagbawi ng pusong matagal nang nawala. Grabe ang bilis mo ha! Halakhak ni Beth. Naku, sorry kung nayakap kita. Nadala lang ako sa emosyon ko. Sobrang saya ko kasi ngayon. Paliwanag ni Rafael. Okay lang yon. Ang sarap nga ng yakap mo. Nakakakalma. Namula pa ang mga pisngi ni Beth. 3 buwan nang nakalilipas. Mula nang formal na humingi ng pahintulot si Rafael na manligaw. Sa loob ng 3 buwang iyon, hindi naging agresibo si Rafael. Hindi siya yung tipo ng lalaki na laging nagpapadala ng mamahaling regalo para lang makuha ang atensyon ni Beth. Sa halip, ang paliligaw niya ay idinaan sa mga maliliit na bagay na noon ay ipinagkakait kay Beth. Isang umaga, magpapadala si Rafael ng text. Nakita ko sa news na maulan sa lugar nyo. Huwag mo kakalimutang magdala ng payong. O kaya naman ay bigla itong susulpot sa bahay ni Beth para tumulong sa pagbubuhat at pag-aayos ng mga gamit sa apartment nang walang hinihintay na kapalit. Dahil dito, napagtanto ni Beth na handa na siyang muling sumugal. Naisipan niyang sorpresahin si Rafael sa pamamagitan ng isang espesyal na dinner. Isang dinner kung saan hindi lang pagkain o pagsasaluhan nila, kundi pati na rin ang kanyang matamis na oo. Napatunayan niya na sa akin na karapat-dapat siya. Nakita ko din naman na malayong-malayo siya kay Mark. Baka siya na yung pambawi sa akin ng tadhana. Baka siya na yung regalo sa akin ni Lord. Malakas na sabi ni Beth sa sarili at naisipan niyang magpa-reserve na ng romantic dinner date nila. Pinili ni Beth ang isang maliit at tahimik na garden restaurant sa gilid ng Quezon City. Malayo sa ingay ng mga kalsada at malayo sa mga kamera ng network. Ang lugar ay napapaligiran ng mga puno ng mangga na pinalamutian ng mga warm amber lights. Ang bawat mesa ay may telang puti at isang maliit na florera ng sariwang sunflowers. Ang paboritong bulaklak ni Beth dahil simbolo ito ng pagharap sa liwanag pagkatapos ng dilim. Rafael, nandito ako! Tawag ni Beth sabay kaway sa winata. Dumating si Rafael na suot ang isang maayos na polo shirt. Malayo sa kanyang karaniwang itsura na naka-vest at puno ng kable ng kamera. Halata sa kanyang mga mata ang pagod mula sa buong araw ng taping. Pero agad iyong napalitan ng ningning nang makita niya si Beth. Ang ganda mo ngayon, Beth ah. Batay ni Rafael habang hinihila ang upuan para sa dalaga. May espesyal ba tayong pinagdiriwang? Akala ko ay simpleng dinner lang to bilang pasasalamat sa pagtulong ko sa'yo sa pag-ayos sa apartment mo nung isang araw. Ngumiti si Beth. Isang ngiting umabot sa kanyang mga mata. Minsan, kailangan din nating ipagdiwang ang mga sandaling payapa tayo, Raf. Tsaka, gusto kitang pasalamatan ng maayos. Sweet mo talaga. Bulalas ni Rafael. Nagsimulang ihain ang pagkain.
Nag-order sila ng sinigang na hipon, ang paboritong comfort food ni Beth at crispy pata. Habang kumakain, ang usapan ay hindi na tungkol sa nakaraan. Hindi na nabanggit ang pangalan ni Mark. Ang pinag-uusapan nila ay ang mga pangarap. Alam mo, Beth, Simula ni Rafael habang binabalatan ng hipon para sa dalaga at inilalagay ito sa plato nito. pangarap ko talaga magkaroon ng sariling studio barang araw. Yung hindi lang ako basta empleyado, kundi ako yung kukuha sa mga kwentong may kabuluhan. Gaya ng kwento mo. Yung mga kwentong nagpapakita na kahit gaano katindi ang bagyo ay may bahagari pa rin. Tinitigan ni Beth ang mga kamay ni Rafael. Ang pag-aasikaso nito sa kanya, ang pagbabalat ng hipon. Ang pagbuhos ng tubig sa kanyang baso bago pa man niya ito hingin ay may bagay na hinding-hindi ginawa ni Mark. Kay Mark, si Beth ang laging nagsisilbi. Si Rafael, si Beth ang pinagsisilbihan. Bakit ako, Raf? Tanong ni Beth. Ang kanyang boses ay naging seryoso. Bakit mo pinagtiyagaan ng isang babaeng wasak ang puso at puno ng trauma? Hindi ba nakakapagod ang laging kailangang mag-ingat sa mga sasabihin mo? Dahil baka matrigger ang takot ko. Ibinaba ni Rafael ang kanyang kubyertos at kinuha ang kamay ni Beth sa ibabaw ng mesa. Ang init ng kanyang palad ay tila kuryenteng nagbigay ng kagaanan sa loob ni Beth. Beth, di ka wasak. Isa kang sining na dumaan sa pagsubok. Malambing na sabi ni Rafael. Ang pag-ibig, di yan parang camera na kapag may gasgas ang lens, ay tatapon mo na. Minsan, yung mga gasgas na yon ang nagbibigay ng karakter sa litrato. Mahalaga ka sa akin di dahil sa kung anong meron ka, kundi dahil sa kung sino ka sa gitna ng hirap. Ang cheesy ah. Halos maiyak naman ako sa sinabi mo. Biro ng dalaga. Ganun talaga kapag in love. Nagiging cheesy, nagiging corny. Halakhak ni Rafael. Wala pa din itong ideya sa plano ni Beth. Uminom ng kaunting tubig si Beth para bawiin ang kaba sa kanyang dibdib. Huminga siya ng malalim. Tinitingnan ang lalaking nasa harap niya. Ang lalaking hindi sumuko sa kanya nung mga panahong gusto na niyang sukuan ang sarili niya. Raf, panimula ni Beth. Sa loob ng 10 taon sa Dubai, ang tanging alam ko lang ay magtrabaho para sa kinabukasan ng iba. Nakalimutan kong may sarili pala akong buhay. Nakilala kita. Unti-unti mong ipinaalala sa akin na pwede rin pala akong alagaan. Na pwede rin pala akong mahalin ng walang kapalit na remittance slip. Bahagyang lumaki ang mga mata ni Rafael. Tila nararamdaman na ang direksyon ng usapan. Yung tanong mo nung nasa truck tayo sa Tagig, kung pwede ka manligaw, patuloy ni Beth. Gusto ko nang tapusin ang panliligaw mo. Sandaling tumigil ang mundo para kay Rafael. Ang kanyang puso ay tila tumalon sa lalamunan. Anong ibig mong sabihin, Beth? May nagawa ba akong mali? Masyado ba akong mabilis? I'm sorry kung may nagawa man ako. Sabihin mo lang sa akin at babaguhin ko agad. Ramdam ni Beth ang kaba at pagkataranta ni Rafael. Tumawa ng mahina si Beth. May kasamang luhang nagniningning sa kanyang mga mata. Hindi, Raf. Ibig ko sabihin, ayoko nang naliligaw ka lang. Gusto ko nang sabihin na, oo, Rafael. Sinasagot na kita. Tayo na. Nobyo mo na ako. Nalaki ang mga mata ni Rafael. Hindi siya nakapagsalita agad. Ang kanyang mukha ay nagliwanag na tila isang studio light na biglang bumukas ang dilim. Tumayo siya. Lumapit sa gilid si Beth at niyakap ito ng napakahigpit sa harap ng ibang mga kumakain sa restaurant. Salamat, Beth. Pangako, hindi mo ito pagsisisihan. Sigaw ni Rafael sa tuwa, dahilan para mapatingin ang ibang mga bisita at magsimulang magpalakpakan. Hoy, huwag kang maingay. Nakakahiya. Pinagtitinginan tayo. Tumatawang sabi ni Beth. Iyan mo sila. Kita namang masaya sila para sa atin. Isa pa, masyado kong masaya para manahimik lamang. Masayang masaya ako dahil ngayon ay boyfriend mo na ako. May karapatan na ako mahalin at alagaan ka. Emosyonal na sabi ni Rafael. Sa gabing iyon, sa ilalim ng mga puno ng mangga, ang anino ng Dubai at ang sakit na dulot ni Mark ay tuluyan ng natabunan ng isang bagong liwanag. Si Beth ay hindi na lang OFW na biktima. Siya na ngayon ang reyna sa buhay ni Rafael. Matapos ang gabing iyon sa Garden Restaurant, tila mas naging makulay ang mundo para kina Beth at Rafael. Hindi na lang sila basta magkakilala o magkaibigan.
Sila na ang sandigan ng isa't isa. Dahil sa tagal ng panahon na itinira ni Beth na sa ibang bansa kung saan puro trabaho at pagtitiis ang kanyang inatupag. Ang bawat kilos at atensyon ni Rafael ay tila isang bagong nadiskubring kayamanan. Isang weekend, nagpa siya silang mag-out of town sa isang maliit na private villa sa Calatagan, Batangas. Gusto ni Rafael na bigyan si Beth ng pagkakataong makahinga mula sa lumalaking pressure ng mga huling yugto ng legal na pakikipaglaban kay Mark. Sigurado ka bang hindi ito abala sa'yo? Imbes na nagtatrabaho ka o nagpapahinga ay nandito tayo at pinapasyal mo ko. Nakakaya na din kasi sa'yo. Ani Beth, Ano ka ba? Kung ibang tao nga ay natutulungan ko. Ikaw pa na nobya ko. Isa pa, masaya ako kapag masaya ka. Mahal kita eh. paliwanag ng binata. Napakapalad ko naman talaga sa'yo. Sabi pa ni Beth. Mapala din naman ako sa'yo ah. Hirit pa ni Rafael. Ang villa ay simple lang. Gawa sa kawayan at nipa pero moderno ang loob. Pagbaba nila ng sasakyan, agad na sumalubong ang amoy ng dagat. Ang tunog ng mga alon ay tila isang lullaby na nagpapakalma sa isipan ni Beth. Raf, ang ganda dito. Bulong ni Beth habang nakatingin sa asul na dagat. Salamat sa pagdala sa akin dito. Inilapag ni Rafael ang kanyang mga gamit at lumapit sa likuran ni Beth. Niyakap niya ang dalaga mula sa likod. Ipinatong ang kanyang baba sa balikat nito. Deserve mo ang kapayapaan at kaligayahan, Beth. Buong buhay mo. Puro sakripisyo ang ginawa mo para sa iba. Ngayon, hayaan mo naman akong magsilbi sa'yo. Hayaan mo ako naman na magpasaya sa'yo. Sa loob ng ilang oras, parang tumigil ang mundo. Naglakad-lakad sila sa dalampasigan habang papalubog ang araw. Kinukuna ni Rafael si Beth ng mga litrato, hindi na bilang isang case study para sa talk show, kundi bilang isang babaeng pinakamamahal niya. Sa bawat click ng kamera, nakikita ni Rafael ang tunay ng ngiti ni Beth na hindi napilit tulad ng dati. Are you happy? Tanong ni Rafael. Super happy, sagot naman ni Beth. Magpahinga ka na at maya-maya kakain na tayo. Bili ng binata. Lihim na nangiti si Beth. Ang sarap sa pakiramdam na may taong mahal na mahal siya. Malayong malayo ito kay Mark. Nang sumapit ang gabi, nagluto sila ng dinner sa labas ng villa. Nag-ihaw sila ng sariwang isda at pusit habang may mahinang tugtog ng gitara mula sa speaker. Matapos kumain, naupo sila sa isang malambot na sofa sa beranda. Nakaharap sa dagat na ngayoy madilim na pero nagniningning dahil sa liwanag ng buwan. Dito, nagsimulang maging mas malalim ang tensyon ng pag-ibig. Nagsimulang humalik si Rafael sa kamay ni Beth. Bawat daliri ay dinadampian niya ng labi na may kasamang paggalang. Beth, Mahinang sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng pagnanasa pero may halong pag-iingat at pagmamahal. Walang bahid ng kabastusan o kasakiman. gusto ko malaman mo na kahit anong mangyari, hindi kita pipilitin sa mga bagay na di ka pa handa. Ang mahalaga sa akin ay ang nararamdaman mo. Nakita niya ang katapatan sa mga mata nito. Hinawakan niyang pisngi ng lalaki at siya na ang unang lumapit para sa isang halik. Isang halik na nagsasabing, nagtitiwala ako sa'yo. Salamat, Rafael. Tipid na sabi ni Beth. Pumasok sila sa loob ng silid kung saang tanging ang liwanag ng buwan at isang maliit na lampara ang nagbibigay anino. Binuhat ni Rafael si Beth patungo sa kama. Ang bawat galaw ay marahan. Tila ba hawak niya ang isang babasaging sining. Nagtitiwala ako sa'yo, Rafael. Huwag mo sana ako sasaktan. Bulong ni Beth. Never. Maiksing sagot naman ng binata. Habang dahan-dahang tinatanggal ni Rafael ang bawat hadlang ng kanilang pagitan, nararamdaman ni Beth ang init ng balat ni Rafael sa kanyang sarili. Hindi ito gaya ng karanasan niya noon na parang obligasyon lang. Kay Rafael, ang bawat haplos ay tila isang tula. Hinahaplos ni Rafael ang bawat pilat sa puso ni Beth sa pamamagitan ng kanyang mga labi. Walang pagmamadali, ang bawat paghinga nila ay nagtatagpo sa gitna ng katahimikan ng gabi. Ipinadama ni Rafael kay Beth na ang kanyang katawan ay hindi lang isang instrumento, kundi isang templo na dapat sambahin at alagaan. Sa gitna ng kanilang pagkakaisa, bumulong si Rafael. Mahal na mahal kita, Beth. Hindi kita sasaktan. Naiyak si Beth sa gitna ng kanilang pagsasama, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa sobrang pasasalamat. Sa loob ng 10 taon, ngayon lang niya naramdaman na siya ay tunay na babae.
Pinahahalagahan, minamahal, at higit sa lahat, nire-respeto. Kinaumagahan, nagising si Beth na nakayaka pa rin sa kanya si Rafael. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa bintana, nagbibigay ng gintong kulay sa kanilang silid. Good morning, my queen. Bati ni Rafael, sabay halik sa kanyang noo. Good morning, Raf. Sagot ni Beth. Parang ayaw ko na yatang bumalik sa Maynila. Kailangan nating bumalik. Tumawa si Rafael. Dahil marami pa tayong dapat pagandaan. Ngumiti si Beth. Hindi niya na alam na ang tinutukoy ni Rafael ay ang pagpapakasal. Sa loob ng ilang buwan, naging abala sila sa pag-aayos ng kanilang buhay. Naging matagumpay ang bagong negosyo ni Beth sa catering service dahil sa tulong ng mga marketing videos na ginagawa ni Rafael. Ang bawat post ni Beth sa social media ay laging may shot by Rafael sa caption. At ang bawat caption ni Rafael ay laging may model of my life, Beth. Ngunit sa kabila ng tamis na ito, hindi nila alam na si Mark ay patuloy na nakasubaybay. Sa bawat post nila ng kanilang mga kaligayahan, lalong nagiinit ang ulo ni Mark. Ang lalaking dati ay kumukuha lang ng pera kay Beth ay ngayoy puno ng pagsisisi at inggit. Isang mapanganib na kombinasyon na sasabog sa hindi nila inaasahang pagkakataon. Isang hapon ng Sabado, biglang bumuhos ang isang napakalakas na ulan sa Maynila. Ang langit na kanina lang ay kulay kahel ay biglang naging abo at ang mga kalsada ay mabilis na napuno ng tubig. Dahil sa sama ng panahon, nakansela ang dapat sana ay lakad ni Beth at Rafael sa isang museum. Mukhang hindi tayo makakalabas, Beth. Wika ni Rafael habang nakadungaw sa bintana ng kanyang maliit pero napaka-organisadong apartment. Baka matrap lang tayo sa traffic. Dito na lang kaya tayo. Magluluto na lang ako. Wow, talaga? Sabik na tanong niya. Oo naman, anything for my queen. Sagot naman ni Raf. Napangiti si Beth. Mas gusto niya ang ganitong ideya. Pagkatapos ng maraming taon sa Dubai na puro take-out at pagkaing mabilisan dahil sa pagod, ang konsepto ng isang home-cooked meal na pinagsaluhan ng dahan-dahan ay isang luho para sa kanya. Naglaba si Rafael ng mga sangka para sa arroz caldo, ang paboritong pagkain ni Beth tuwing umuulan. Ipinakita ni Rafael kay Beth ang kanyang koleksyon ng mga pampalasa. Habang naghihiwa si Rafael ng luya, hindi mapigilan ni Beth na titigan ang mga kamay ng kanyang kasintahan. Ang mga kamay na sanay humawak ng mabigat na lente ay napakaingat din pala sa paghawak ng kutsilyo. Tulungan na kita, Raf. Alok ni Beth. Kinuha niya ang bawang at nasinimulang balatan to. Alam mo, Beth, Simula ni Rafael habang inilalagay ang manok sa kawali. nung nasa field pa ako bilang news cameraman, madalas akong maabutan ng ulan sa gitna ng coverage. Minsan nakasilong lang kami sa ilalim ng tulay, nanginginig sa ginaw, habang hinihintay na matapos ang live report. Ang tanging iniisip ko lang noon, sana pag-uwi ko, may mainit na pagkain at may taong naghihintay sa akin. Tumingin siya kay Beth. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Ngayon, hindi ko na kailangan mag-isip. Alam ko na nandito ka na. Lumapit si Beth at niyakap si Rafael mula sa likuran habang ito ay nagigisa. Isinandal niya ang kanyang pisngi sa matigas na likod ng lalaki at hinding-hindi na ako aalis, Raf. Kahit anong bagyo pa yung dumating. Habang pinapakuluan ng arroz caldo, nagputugtog si Rafael ng isang mabagal na kanta mula sa kanyang vinyl player, isang lumang OPM classic. Inabot niya ang kamay ni Beth at dahan-dahan silang nagsimulang sumayaw sa gitna ng maliit na sala. Walang sapatos, walang magagarang damit. Si Beth ay naka-oversized shirt lang at si Rafael ay naka-short at sando. Sa bawat ikot nila, nararamdaman ni Beth ang tibok ng puso ni Rafael. Ang amoy ng luya at bawang na nagigisa ay humahalo sa amoy ng ulan sa labas. Bakit parang ang perpekto ng lahat? Bulong ni Beth. Minsan natatakot ako, Raf. Baka biglang bawiin itong kaligayahan ko. Baka panaginip lang to. Hinigpita ni Rafael ang yakap sa kanya. Dito pa naginip, Beth. Kung panaginip man to, sisiguraduhin kong hindi tayo gigising. At kung may susubok mang bumawi nito, kailangan muna nilang dumaan sa akin. Hindi ako makipaglaban para sa atin. Huminto sila sa pagsayaw at nagkatitigan. Inayos ni Rafael ang ilang hibla ng buhok na humaharang sa mukha ni Beth. Hinalikan niya ang dalaga sa magkabilang mata nito bago dumapo ang kanyang mga labi sa labi ni Beth. Isang halik na matamis, mahaba at puno ng pangako. Ang sweet ng nobyo ko, bulong ni Beth. Deserve mong sweet na nobyo. Sagot naman ng binata.
Nang maluto ang pagkain, hindi sila sa mesa kumain. Naglatag sila ng kumot sa sahig ng sala, sa tapat ng bintana kung saan kitang-kita ang patak ng ulan at ang mga ilaw ng lungsod na tila mga malalabong boke ng litrato. Kumain sila mula sa iisang mangkok, nagtatawanan sa bawat kwento ng kanilang kabataan. Nang matapos kumain, nahiga sila sa kumot, nakatingala sa kisame habang magkahawak ang kamay. Unti-unting naging malalim ang kanilang paghinga. Nagsimulang humalik si Rafael sa leeg ni Beth, pababa sa kanyang balikat. Ang bawat haplos ni Rafael ay may kasamang pagtatanong. Tila ba binabasa ang bawat reaksyon ni Beth kung siya ba ay komportable? Mahal na mahal kita. Bulong ni Rafael. Ang kanyang boses ay tila isang kumpas ng musika sa pandinig ni Beth. Mahal na mahal din kita, Raf. Doon, sa gitna ng ingay ng ulan sa bubungan, naramdaman ni Beth ang pinakamataas na uri ng seguridad. Ang pagmamahal ni Rafael ay hindi mapilit, hindi mapang-abuso. Ito ay isang pagmamahal na naghihintay, nag-aalaga at nagpapahalaga. Sa mga bisig ni Rafael, nakalimutan ni Beth ang lahat ng natitirang utang ni Mark, ang lahat ng pait ng Dubai at ang lahat ng takot sa bukas. Ang gabing iyon ay naging isa sa pinaka-espesyal nilang date. Walang gastos, walang social media post, walang ibang saksi kundi ang ulan at ang 4 na sulok ng apartment ni Rafael. Pero para sa kanila, iyon ang pinakamahalagang frame ng kanilang kwento. Lumipas ang 1 taon. Patuloy na naging matatag ang kanilang pagsasama. Masaya sila at pareho silang umuunlad. Akalain mo na ang ganda ng plot twist ng buhay ko. Parang kailan lang ay puro ko problema pero ngayon ay puro magagandang bagay ang nangyayari sa atin. Nakangiting sabi ni Beth, isang araw na nagmemeryenda silang magnobyo. Blessing lang ang mga iyon at patunay din na nasa tamang tao ka. Ani Rafael. Dumating ang gabi ng kanilang unang anibersaryo bilang magkasintahan. Nag-arkila si Rafael ng isang maliit na cabin sa Tagaytay para sa isang weekend getaway. Ang simoy ng hangin ay malamig at ang paligid ay nababalot ng fog. Pagkatapos ng isang masarap na hapunan na sila mismo ang nagluto, naupo sila sa tapat ng fireplace. Ang init ng apoy ay kabaligtaran ng lamig sa labas. Dito, mas naging malalim ang kanilang koneksyon. Kasabay ng paglago ng kanilang relasyon, unti-unti ring nagkaroon ng hustisya ang kaso ni Beth. Sa tulong ng programang Boses ng Bayan at sa ebidensyang kinalap ni Rafael sa kanyang sariling paraan gamit ang kanyang mga koneksyon sa media, ay napatunayan ang panloloko ni Mark. Tuluyan nang nabawi ang titulo ng bahay at kahit hindi na ibalik ang buong 3 milyon, ang halaga ay malaya na si Beth sa anino ng kanyang nakaraan. Maraming salamat sa lahat ng tulong mo. Hindi mangyayari ang lahat ng to kung hindi dahil sa tulong mo. Emosyonal na sabi ni Beth. Ayoko namang tanggapin lahat ng credit. Madaming tao ang tumulong sa atin at huwag mong kakalimutan ang katatagan mo. Kinaya mo ang lahat. Pasalamat na lang tayo sa Diyos dahil tapos na ang lahat ng bangungot na to. Madamdaming sabi ni Rafael. Salamat sa Diyos dahil ibinigay ka niya sa akin. Kinikilig na sabi ni Beth. Naku, huwag mo namang iparamdam na patay ka sa akin. Magpakipot ka naman kahit konti lang. Biro ni Rafael at naghalakhak na. Tuloy-tuloy din ang paglago ng negosyo ni Beth. Sa bawat okasyon na kinukuna ni Rafael, lagi niyang sinisiguro na ang pinakamagandang anggulo ay laging kay Beth. Sa bawat click ng kamera, parang sinasabi ni Rafael sa mundo, ito ang babaeng mahal ko. Ang babaeng bumangon mula sa pagkakalugmok. Ngunit sa gitna ng kanilang kaligayahan, isang bagyo ang nagbabadya. Hindi alam ni Beth at Rafael na si Mark na ngayoy lubog na sa utang ay iniwan ng kanyang bagong babae, ay nagmamasid sa kanila mula sa malayo. Ang inggit at pagsisisi ay laso na unti-unting gumagapang pabalik sa buhay nila. Magpakasaya na kayo. Gaganti ako sa inyo. Di ako papayag na masaya kayo. At patuloy na umaasenso. Habang ako naman ay lugmok at baon na sa utang. Bulong ni Mark sa sarili habang naggagalaiti. Nasa malayo siya pero nakamasid sa magnobyo habang abala sila sa mga orders sa kanila. Isang gabi, katatapos lang ng isang catering event ni Beth. Pagod siya pero masaya habang nililinis ang mga huling kagamitan sa kanyang kitchen studio. Biglang pumasok si Rafael, bitbit ang kanyang paboritong kamera. Pero may kakaibang kaba sa kanyang mga kilos. Raf,
Bakit gising ka pa? Akala ko nakauwi ka na matapos mong kunan ng video yung event kanina. Tanong ni Beth habang pinupunasan ang kanyang mga kamay. May nakalimutan lang akong kunan, Beth. Sagot ni Rafael. Ibinaba niya ang kamera sa tripod at tiniyak na ang lens ay nakatutok sa pwesto ni Beth. Pwedeng diyan ka lang sa gitna? Gusto ko lang itest yung bagong lighting na binili ko. Natawa si Beth. Ngayon pa talaga. Pagod na ako, Raf. Tingnan mo na nga yung itsura ko, naka-apron pa ako at amoy bawang. Sa mata ko, Beth. Kahit amoy bawang ka, ikaw ang pinakamagandang subject na nakita ko. Seryosong sabi ni Rafael. Sige na, sandali lang. Tumayo si Beth sa gitna ng silid. Inayos ni Rafael ang viewfinder. Okay, Beth. Tumingin ka sa lens. Isipin mo, yung camera na to, ito yung unang araw na nagkita tayo sa studio. Yung araw na hiyang-hiya ka at wasak na wasak. Bakit naman kailangan maalala pa yun? Bulong ni Beth. Medyo nalulungkot. Gusto kong makita mo ang pinagkaiba. Sabi ni Rafael habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Hindi tinitingnan ang kamera. Dati, ang nakikita ko sa lens ko ay isang babaeng natatakot sa mundo. Pero ngayon, ang nakikita ko ay isang babaeng mas maliwanag pa sa anumang studio lights. Huminto si Rafael sa harap ni Beth. Kinuha niya ang mga kamay ng dalaga. Beth, marami na tayong nakuhang litrato na magkasama. Pero gusto ko, simula sa araw na to, di na lang tayo basta magkasama sa frame. Gusto ko, ikaw na yung maging kabuuan ng buhay ko. Dahan-dahang lumuhod si Rafael. Inilabas niya ang isang maliit na velvet box mula sa kanyang bulsa. Sa loob nito ay isang simpleng gintong singsing na may nagniningning na brilyante. Beth Reyes, sa 10 taon mo sa Dubai, nawalan ka ng pera at tiwala. Pero pangako ko, sa mga susunod na taon natin, punong-puno ka ng pagmamahal. Papayag ka bang maging asawa ng isang hamak na cameraman na walang ibang hangad kundi ang gawin kang reyna habang buhay? Will you marry me? Madamdaming tanong ni Rafael. Napatakip ng bibig si Beth. Ang mga luhang pumatak sa kanyang pisngi ay hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa labis na ligaya. Raf, akala ko, hindi na darating to. Darating at darating ang para sa'yo, Beth. So anong sagot mo? Nakangiting tanong ni Rafael, bagamat nanginginig din ang kanyang boses. Yes, Raf! Isang malaking yes! Sinuot ni Rafael ang singsing at binuhat si Beth sa tuwa. Sa gitna ng kanilang yakapan, ang camera tripod ay patuloy na nag-record. Kinukuha ang bawat hagulgol, bawat tawa, at ang pinakamahalagang shot ng kanilang buhay. Na-record ba yun? Turo ni Beth habang tumatawa at nagpupunas ng luha. Oo, Sabi ni Rafael sabay kindat. gusto ko kasi mapanood ng mga anak natin balang araw na ang mama nila, kahit na nakaipron at amoy bawang, ay ang pinakamagandang bride na nag-yes sa papa nila. Hinalikan ni Rafael si Beth. Isang halik na puno ng pasasalamat at pangako para sa isang bukas na wala ng hangganan. Makalipas ang 5 buwan. Araw na ng kasal nila. Ang bawat sulok ng garden venue sa Antipolo ay nababalot ng mga fairy lights na tila mga bituing bumagsak sa lupa. Amoy sariwang sampagita at lechon ng hangin. Ito ang gabi ng wedding ni Beth at Rafael. Beth, napakaganda mo. Bulong ng kanyang ina habang inaayos ang kanyang belo. Pagkatapos ng halos 2 taon na pagbuo muli ng kanyang buhay, sa wakas, si Beth ay nakatayo sa harap ng salamin. Suot ang kanyang puting wedding gown at isang imahe ng isang babaeng nagtagumpay laban sa tadhana. Napangiti si Beth pero may kaunting kaba. Salamat, ma. Sa wakas mangyayari na to. Akala ko noon, hanggang panaginip na lang ang maging masaya. Sa labas, abala si Rafael. Kahit siyang bida sa gabing ito, hindi niya maiwan ang kanyang pagiging cameraman. Hawak niya ang kanyang personal na mirrorless camera, kinukunan ng mga detalye ng handaan. Biniro pa si Raf ng kanyang kaibigan at tigilan daw muna niya ang pagkuha ng mga larawan dahil araw niya yun. Tumawa si Rafael. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Gusto ko lang siguraduhin na bawat anggulo ng kaligayahan ni Beth ay makuha ko. Minsan lang to, pre. Asawa ko na siya. Nagsimula ang programa. Dumating ang mga malalapit na kaibigan, pamilya at pati ang ilang staff ng talk show na tumulong kay Beth. Nang tawagi ni Rafael para sa kanyang message, tumahimik ang lahat. Beth, Simula ni Rafael, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig.
Nung una kitang makita sa studio, umiiyak ka. Sabi ko sa sarili ko noon, sana ako ang huling lalaki makakakita sa mga luwang yan. Hindi ko, hindi ako mayaman gaya ng iba. Pero pangako ko sa'yo, ang lente ng buhay ko ay lagi nakatutok sa'yo. Sa bawat gising mo, sisiguraduhin kong perfect shot ang namara. Sigur sisiguraduhin kong perfect shot ang mararamdaman mo. Napaiyak si Beth sa tuwa. Inabot sa kanya ang mic. Raf, akala ko nung bumalik ako galing Dubai, wala na akong halaga. Pero tinuruan mo kung makita ang sarili ko na hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang reyna. Salamat sa pagmamahal na walang kondisyon. Salamat dahil pinili mo ko maging asawa mo. Nagpalakpakan ng lahat. Ang gabi ay perpekto o akala nila. Habang nagsaserve ng dessert, napansin ni Beth ang isang lalaking nakatayo sa entrance ng garden. Nakasuot ito ng kupas na jacket, magulo ang buhok at tila hindi nakatulog ng ilang araw. Nang lumingon ng lalaki, tumigil ang mundo ni Beth. Si Mark. Beth, Beth, kailangan natin mag-usap. Poos na sabi ni Mark. Lumapit siya. Hindi alintana ang mga bisitang unti-unti nang nagbubulungan. Patawarin mo ko. Nagkamali ako. Nawala ang lahat sa akin, Beth. Niloko lang din ako ng babaeng pinalit ko sa'yo. Ikaw lang tunay na nagmahal sa akin. Nanginig ang boses ni Beth, puno ng pait. Ngayon mo sasabihin yan? Ngayong wala ka ng matakbuhan? Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo sa akin? Saan ka kumukuha ng lakas ng loob? Mark, tinignan mo ba yung paligid? Wedding day ko to! Lumapit si Rafael. Ang kanyang katawan ay tila isang pader na namamagitan sa nakaraan at sa kasulukuyan ni Beth. Mark, umalis ka na rito. Matigas na sabi ni Rafael. Di ka naman imbitado. Tapos na kayo ni Beth. Matagal na. Huwag mo nang hiyain ang sarili mo. Huwag mo nang guluhin ang pinakamasayang araw ng mga buhay namin. Pero imbes na umalis, lumuhod si Mark sa harap ng maraming tao at humagulgol. Ang kanyang pag-iyak ay tila isang desperadong pag-arte o baka naman ay totoong pagsisisi. Pero sa mata ni Beth, ito ay nakakaawa. Beth, pakiusap. Isang pagkakataon lang. Pagsusumamo ni Mark habang nakatingala. Kahit yung utang ko na lang ang pag-usapan natin. Babayaran ko lahat ng yun. Basta kausapin mo lang ako. Huwag mo ko itaboy ng ganito. Parang awa mo na. Kahit alang-alang na lang sa pinagsamahan natin. Huminga ng malalim si Beth. Ramdam niya ang mga mata ng mga bisitang nakatitig sa kanila. Tumingin siya kay Rafael. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo ng pangunawa. Raf, sandali lang. Mag-uusap lang kami. Mahinang sabi ni Beth. What? Hindi makapaniwalang tanong ng binata. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ni Mark, bakit nga naman kailangan pa itong pag-aksayahan ng oras ni Beth? At sa mismong araw pa ng kasal nila, sa harap pa ng lahat ng mga bisita nila. Kakausapin ko lang siya sa labas para makaalis na siya at hindi na manggugulo sa wedding natin. Please, sandali lang to. Gusto ko lang matapos na to rito mismo. Pakiusap ni Beth. Nag-atubili si Rafael. Ang selos ay isang emosyong hindi niya inaasahang mararamdaman na ganito katindi sa gabing ito. Hinawakan niya ang braso ni Beth. Tila natatakot na baka mawala ito sa kanya. Bakit kailangan pa kayo mag-usap, Beth? Tanong ni Rafael. Bakas ang sakit sa kanyang tinig. Wala na kayong dapat pag-usapan. Kaya mo ang security ang maglabas sa kanya. Para matuldukan ng kwento namin, Raf. Para hindi na siya bumalik uli sa buhay natin. Paliwanag ni Beth. Ayokong may multong sumusunod sa atin pagkatapos nito. Magtiwala ka sa akin, sandali lang to. Hindi nakasagot si Rafael habang pinapanood niyang sundan ni Beth si Mark patungo sa madilim na bahagi ng parking lot. Nanatili siyang nakatayo sa may entrance. Ang kanyang puso ay tila pinipiga. Sa labas, naging emosyonal ang usapan. Salamat at pinagbigyan mo ako sa hiling kong makausap ka. Nakangiting sabi ni Mark. Halata sa mga mata nito ang nabuhay na pag-asa. Bilisan mo nang magsalita. Binibigyan lang kita ng 5 minuto para makabalik na ako sa asawa ko. Malamig na sabi ni Beth. Beth, sana maintindihan mo. Wala na ako matutuluyan. Walang-wala na ako. Ikaw na lang meron ako. Sabi ni Mark habang sinusubukang hawakan ang kamay ni Beth. Agad na binawi ni Beth ang kamay niya. Huwag mo akong hawakan, Mark! Hindi mo ba naiintindihan? Wala ka nang babalikan sa akin. Yung utang mo, bayaran mo kung gusto mo.
Pero wag ka na magpapakita sa akin kahit kailan. Ngunit mula sa malayo, sa anggulo kung nasaan si Rafael, ang nakikita niya ay dalawang tao tila masinsinang nag-uusap sa dilim. Nakita ni Rafael ang pag-iyak ni Beth dahil sa galit. Pero sa paningin niya mukha itong pagdadalamhati. Nakita niya ang paglapit ni Mark sa mukha ni Beth upang magmakaawa. Pero ang dating sa kanya ay tila isang tangkang halik o isang yakap. Ang takot ni Rafael na baka may natitira pang pagmamahal si Beth para sa dati nitong nobyo ay naging lason. Kaya mo ba siya kinausap dahil gusto mo pang marinig ang mga paliwanag niya? Bulong ni Rafael sa sarili, habang ang kanyang kamao ay mahigpit na nakakuyom. Sa gabing to, Beth. Bakit siya pa rin ang pinipili mong pakinggan? Isang malaking sampal sa kanyang pagkatao na sa gabing dapat ay para sa kanilang dalawa, ang nakaraan pa din ang naging bida. Ang tiwalang matagal nilang binuo ay tila nanganib dahil sa isang sandali ng maling akala. Nang bumalik si Beth sa loob ng pagkalipas ng 10 minuto, wala na si Rafael sa may entrance. Ang kanyang kamera ay nakapatong sa mesa, nakabukas pero walang kumukuha. Nasaan si Raf? Tanong ni Beth sa ina nito. Nakaramdam na siya ng kaba at pag-aalala. Umalis na si Rafael, Beth. Nakita niya kayo sa labas. Nag-walk out siya. Kinuha niya ang susi ng truck at hindi na nagpaalam. Sagot nito na may halong pag-aalala. Nabitawan ni Beth ang kanyang bouquet. Ang mga talulot ng rosas ay nagkalat sa semento. Tila simbolo ng kanyang gabing nawasak. Hindi niya alintana ang bigat ng kanyang gown habang mabilis na tinatahak ang daan pabalik sa venue. Umaasang, nagkamali lang ang kanyang ina. Raf! Rafael! Sigaw niya. Ang boses niya ay nanginginig at puno ng pait. Anak, tama na. Umiiyak na sabi ng kanyang ina. Awang-awa sa anak nito. Hinanap niya ang pamilyar na burdo ng kanyang asawa sa gitna ng mga bisitang patuloy na nagbubulungan. Ngunit ang tanging nakita niya ay ang tripod ni Rafael na nakatayo sa isang sulok. Walang kamera, walang may-ari. Ang dating masayang tugtugan ay napalitan ng nakabibinging katahimikan. Ano gagawin ko? Tanong ni Beth. Ang mga luha niya ay tuluyan ng pumatak. Sinisira ang kanyang wedding makeup. Hindi niya naintindihan. Akala niya siguro. Hayaan mo na muna siya, Beth. Payo ng kanyang ina habang hinahaplos ang kanyang likod. Masyadong masakit ang nakita niya. Sa tingin mo ba, sa gitna ng galit niya, pakikinggan ka niya? Walang mangyayari kung ipipilit mo ngayon. Hintay mo munang humupa ang galit niya. Lumipas ang magdamag na nakaupo lang si Beth sa gilid ng kanyang kama sa hotel. Ang kama na dapat ay saksi sa kanilang unang gabi bilang mag-asawa. Paulit-ulit niyang tinatawagan ang numero ni Rafael, pero tanging subscriber cannot be reached ang sumasagot sa kanya. Bawat ring ay parang saksak sa kanyang dibdib. Sinubukan niya mag-text. Raf, please, mag-usap tayo. Wala lang yun. Pinaalis ko lang siya para sa atin. Walang reply. Hanggang kailan ko ba ito kakayanin? Bulong niya sa sarili. Gabi-gabi ay tila bumalik ang lamig sa buhay ni Beth. Ang kanilang wedding day na dapat ay simula ng kanilang forever ay naging meet siya ng kanilang paghihiwalay. Hindi sumasagot si Rafael sa mga tawag at text. Pumunta si Beth sa studio ng network. Pero laging sinasabi ng mga katrabaho nito na on location si Rafael o kaya naman ay absent. Raf, please, usap naman tayo. Text ni Beth habang nakaupo sa madilim nilang bahay. Mali ang iniisip mo. Ikaw lang ang mahal ko. Sa kabilang banda, si Rafael ay nasa isang malayong probinsya para sa kanyang documentary shoot. Hawak niya ang kamera, pero hindi siya makapag-focus. Tuwing sisilip siya sa lente, mukha ni Beth na kausap si Mark ang nakikita niya. Ang selos ay isang lens na nagpapalabo sa katotohanan. Bakit ba hindi pa din ako makafocus? Dati naman ay kayang-kaya kong ihiwalay ang personal na problema sa propesyon ko. Kakaiba din talaga tong sakit na ito eh. Mahal na mahal ko si Beth. At napakasakit ng ginawa niya. Bulong ni Rafael sa kanyang sarili. Ang katahimikan ni Rafael ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Para kay Beth, ang bawat araw na lumilipas na hindi sumasagot ang kanyang tunay na mahal ay tila isang taon ng pagdurusa sa ilalim ng araw ng Dubai. Ang apartment na dati ay puno ng tawanan at amoy ng niluluto nilang pangarap ay naging malamig at walang buhay. Ang mga wedding gifts na natanggap nila ay nakasalansan pa din. Tila ang mga piping saksi sa isang naudlot na pangako. Kinabukasan, nakatanggap siya ng maikling mensahe mula sa isang kaibigan ni Rafael. Nasa Sagada daw si Rafael.
Doon daw muna siya sa pinsan niya habang may photoshoot. Huwag daw muna siyang sundan. Masama pa ang loob niya. Sabi sa text message, I'm sorry, Raf. I'm sorry. Hindi kita sinasadyang saktan. Mahal na mahal kita. Ayusin natin to. Umiiyak na sabi niya sa sarili. Anong nangyari, anak? Tanong ng kanyang ina nang madinig siyang umiiyak. Nag-text po ang kaibigan ni Raf. Nasa Sagada daw po si Raf. Ani Beth. Ngunit hindi kaya ni Beth ang maghintay. Hindi niya kayang hayaang matapos ang kanilang kasal sa isang maling akala. Kahit pagod, kahit sugatan ng puso. Nag-empake siya. Iniwan niya ang kanyang gown. Isunot ang simpleng jacket at nagtungo sa terminal ng bus. Hindi ako papayag na masaktan ka dahil lang sa maling akala. Masyado ka mabait para makaramdam ng kahit na anong sakit. Hintay mo ko, mahal ko, pupuntahan kita. Bulong ni Beth sa sarili. Ang biyahe patungong Sagada ay hindi biro. 12 oras sa loob ng bus. Bumabagtas sa palikulikong daan ng Halsema Highway. Habang nakadungaw si Beth sa bintana, pinagmamasdan niya ang malalim na bangin sa gilid ng kalsada. Pakiramdam niya, ang kalsadang iyon ay parang ang buhay niya. Mapanganib, nakakahilo, at isang maling liko lang ay maaari siyang mahulog. Sa bawat hinto ng bus, sa mga stopover, tinitingnan ni Beth ang kanyang cellphone. Wala pa ring reply mula kay Ralph. Ang huling mensahe niya ay 5 araw na ang nakalilipas. Text ni Beth. Ralph, nandito na ako sa Mountain Province. Parang awa mo na, kausapin mo ako. Huwag mong hayaang matapos tayo sa isang maling akala. Walang scene, walang typing. Tanging tunog lang ng makina ng bus at ang sipol ng malamig na hangin ang sumasagot sa kanya. Madaling araw na nang nakarating si Beth sa town proper ng Sagada. Ang lamig ay bumabaon sa kanyang buto, kahit pa nakasuot siya ng 3 patong ng damit. Pagkatapos magtanong-tanong sa mga lokal at sa mga kasamahan ni Rafael sa network na naawa sa kanya, nalaman niyang nasa Marlboro Hills si Rafael para sa isang time-lapse shoot ng sunrise. Maraming salamat sa tulong niyo. Pupuntahan ko ng asawa ko, sabi ni Beth at saka pinatay ang tawag. Kahit napagod sa biyahe, hindi nagpahinga si Beth. Kumuha siya ng guide at nagsimulang maglakad paakyat sa gitna ng kadiliman. Ang bawat hakbang sa putikan ay tila sumasalamin sa hirap na pinagdaanan niya simula nung iniwan siya ni Mark. Pero ang pinagkaiba ngayon, hindi siya tumatakbo palayo. Tumatakbo siya patungo sa lalaking nagligtas sa kanya. Sinabi ng guide na malapit na daw sila sa kanilang destinasyon. Sa dulo daw ang lugar na pinupwestuhan ng mga photographers. Salamat naman kung ganun, mahinang sabi ni Beth sa tour guide. Excited siya pero kabado sa kahihinat na ng pag-uusap nila. Nakita ni Beth ang bulto ni Rafael. Nakasuot ito ng makapal na jacket, bonnet at gloves. Nakatitig lang si Rafael sa viewfinder ng kanyang kamera. Tila ba ang buong mundo niya ay nakakulong sa maliit na screen na iyon. Rafael? Tawag ni Beth. Bahagyang nanginig ang boses niya. Hindi lang dahil sa lamig, kundi dahil sa kaba. Hindi niya alam kung anong magiging reaksyon ng asawa kapag nakita siya. Dahan-dahang lumingon si Rafael. Sa ilalim ng malabong liwanag ng mukhang liwayway, nakita ni Beth ang laki ng ipinayat ng asawa. Malalim ang mga mata nito at tila nawala ng sigla. Anong ginagawa mo rito? Bakit ka nandito, Beth? Tanong ni Rafael. Walang galit sa boses niya. Pero ang kawalan ng emosyon ay mas masakit. Sabi ko sa'yo, kailangan ko ng oras. Kailangan ko ng katahimikan. Nandito ako para makausap ka. Ani Beth. Mapanganib ang daan, bakit dito? Malamig na sabi ni Rafael. Mas mapanganib ang mawala ka sa akin, Ralph. Sagot ni Beth habang lumalapit. Bakit ka umalis? Bakit hindi mo ko hiniyaang magpaliwanag? Akala ko ba ang lente mo ay nakatutok sa katotohanan? Bakit ang pinili mong paniwalaan ay ang maling anggulo? Hindi ko kinaya ang eksena nun. Kinailangan kong malis. Sagot naman ni Rafael. Katahimikan o pagtakas si Raf. Lumapit si Beth. Pilit na hinahawakan ang braso ni Rafael pero umiwas ang lalaki. Umalis ka sa wedding reception natin. Iniwan mo ko sa gitna ng maraming tao habang hinihiya ako ng nakaraan ko. At ngayon, nandito ka sa bundok na pinagmamasdan ng mga ulap habang ako. Nalulunod na sa takot na baka nawala ka na sa akin. Nakita ko kayo, Beth. Biglang sigaw ni Rafael, dahilan para mapalingon ng ibang mga tour guide sa malayo. Nakita ko kung paano ka tumingin sa kanya. Nung lumapit siya, nung lumuhod siya, di ka agad lumayo. Bakit kailangan sa labas pa kayo mag-usap? Bakit kailangan sa dilim?
Sa loob ng 2 taon na kasama kita, pinaramdam ko sa'yo na ikaw lang. Pero nung dumating ang lalaki nagnanakaw ng lahat sa'yo, parang naging option na lang ulit ako. Puno ng hinanakit ang bawat salitang binitawan ni Rafael. Napaiyak si Beth. Ang kanyang hininga ay nagiging usok sa lamig ng hangin. Raf, nakita mo ba ang mukha ko nung kinakausap ko siya? Hindi yun mukha ng pag-ibig. Yun ay mukha ng isang babaeng pagod na pagod na. Kinausap ko siya para tapusin ang lahat. Para sabihin kahit na magmakaawa siya sa harap ko ay hindi ko na siya tatanggapin. Kinuha ni Beth ang kanyang bag at inilabas ang isang envelope. Ito, Raf. Ito ang dahilan kung bakit kami nag-usap. Kinuha ni Rafael ang envelope at binuksan ito sa tulong ng flashlight ng kaniyang phone. Sa loob ay may mga legal documents. Ang formal na pagsasali ng lahat ng natitirang ari-arian ni Mark sa pangalan ni Beth bilang bayad pinsala at isang restraining order na pinirmahan ni Mark nung gabing yun. Pinapirma ko siya, Raf. Sinabi ko sa kanya na kung gusto niya mapatawad ko siya, kailangan niyang pirmahan ang lahat ng to at hinding-hindi na magpapakita sa atin kahit kailan. Ginawa ko yun para sa ating dalawa. Para sa magiging pamilya natin. Para wala na tayong anino na sunod ng sunod na pagkatapos ng kasal natin. Napabitaw si Rafael sa hawak niyang remote ng kamera. Napayuko siya. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang gumanit. Ang selos na akala niya ay proteksyon niya ay isa palang malaking pader na humarang sa kanya para makita ang katapangan ng babaeng mahal niya. Oh my gosh. Hindi ko alam. Akala ko, patawarin mo ako, Beth. Bulong ni Rafael. Naghinduwag ako. Akala ko mawawala ka uli. Akala ko, hindi ko kaya makipagsabayan sa nakaraan mo. Masyado kitang mahal at natakot lang ako mawala ka sa akin. Nabasag ang depensa ni Rafael. Ang kamera na nagsisilbing proteksyon niya laban sa sakit ay ibinaba niya. Niyakap niya si Beth ng napakahigpit. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa leeg ng dalaga. Hindi ako mawawala sa iyo, asawa ko. Saad ni Beth. Patawarin mo ako, Beth. Natakot lang ako. Natakot ako na baka hindi ako sapat. Bulong ni Rafael habang nanginginig ang boses. Sapat ka, Raf. Sobra-sobra ka. Sagot ni Beth. Sa puntong iyon, unti-unting lumabas ang araw sa likod ng mga bundok. Ang kulay abo na langit ay naging kulay ginto at rosas. Ang sea of clouds na hinihintay ng mga turista ay nagpakita na. Isang dagat ng mapuputing ulap na tila yakap ang buong Sagada. Niyakap ni Beth si Rafael ng napakahigpit. Raf, tingnan mo yung sunrise. Sabi mo sa akin noon, ang bawat litrato ay may tamang exposure. Baka masyado lang naging madilim ang exposure natin itong mga nakaraang araw. Pero tingnan mo ngayon, maliwanag na. Kinuha ni Rafael ang kamera niya. Itinutok ito kay Beth at kinuha ang pinakamagandang portrait ng dalaga sa gitna ng ginintoang liwanag. Hindi ko nabibitawan ng lente ko, Beth. At hindi ko nabibitawan ng kamay mo. Doon, sa itaas ng Sagada, sa harap ng napakagandang tanawin, muling nabuo ang basag na pangako. Hindi lang sila basta nagkaayos. Mas naging matatag sila dahil alam nilang kahit gaano pa katarik ang bundok na kailangang akyatin, basta magkasama sila. Palaging may magandang umagang naghihintay. Ilang araw mula nang makababa sila galing ng Sagada, ay sinorpresa ni Rafael si Beth. Ituloy natin ang naudlot na selebrasyon natin, ha? Huwag na. Masaya na ako nagkaayos na tayo. Ani Beth. Sige na, please. Gusto ko ng maayos na selebrasyon para sa'yo. Giit ng binata. Sige na nga. Kinikilig na sabi ni Beth. Makalipas ang isang buwan ay ginanap na ang selebrasyon. Ang garden venue sa Antipolo ay muling nagliwanag. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang kaba o anino ng nakaraan. Matapos ang matinding pagsubok sa Sagada, ang mga taga-network at malalapit na kaibigan ay muling nagtulong-tulong para ituloy ang naudlot na selebrasyon. Ito ang gabi na para lamang sa kanila. Isang gabing walang walkout, tanging wagas na pag-ibig. Beth, napakaganda mo pa rin. Bulong ni Rafael habang inaalalayan ng asawa, pababa ng hagdan. Parang nung 1 linggo lang. Pero ngayon, mas malinaw ng lahat sa akin. Ngumiti si Beth. Ang mga mata ay nagniningning. Salamat, Ralph. Salamat sa pagbabalik. Akala ko talaga noon. Hanggang doon na lang tayo. Sa gitna ng dance floor, tumayo ang mag-asawa para sa kanilang message. Hawak ni Rafael ang kamay ni Beth nang mas mahigpit kaysa noon. Beth, Simula ni Rafael ang kanyang boses ay mas matatag na ngayon. sabi ko noon,
Ang lente ko ay lagi nakatutok sa'yo. Sa sagada, narealize ko na kahit na maging malabo ang paligid o magkaroon ng noise sa paligid natin, ang puso ko ang magsisilbing autofocus para laging ikaw ang malinaw sa buhay ko. Hindi na ako lalayo, Beth. Haharapin natin ang bawat frame ng buhay natin ng magkasama, kahit anong gulo ng background. Napaiyak si Beth sa tuwa. Pero sa pagkakataong to, luha ito ng tagumpay. Raf, tugon niya. Salamat sa pagturo sa akin na ang tunay na pag-ibig ay nananatili kahit sa gitna ng unos. Ikaw ang nagpuno sa bawat pagkukulang ko. Mula ngayon, ang bawat shot ng buhay ko ay ibabahagi ko sa iyo. Wala nang lihim, wala nang takot. Nang maglapat ang kanilang mga labi, isang masigabong palakpakan ang namayani mula sa mga taga-network na naging saksi ng kanilang laban. Kinuhanan sila ng drone shot mula sa itaas, isang larawan ng dalawang taong nahanap ang daan pabalik sa isa't isa pagkatapos ng isang maling liko. I love you, ani Beth. I love you more. Sagot ni Raf. Sa reception, masayang nagsasayawan ang lahat. Si Beth ay hindi na ang api na lumapit sa talk show. Siya na ang matagumpay na businesswoman at asawa ng isang tanyag na direktor. At si Rafael, nanatili siyang simple. Sa gitna ng sayawan, kinuha niya uli ang kanyang kamera. Ngunit sa pagkakataong to, hindi niya to ginagamit para sa pagtatago. Hindi niya to ginagamit para magtago, kundi para ipagdiwang ang kanyang asawa. Sinimulan na naman siyang kantsawan ng mga kaibigan na huwag daw muna siyang umastang kameraman. Groom daw muna siya. Tumawa si Rafael at inilapag ang kamera sa lamesa. Tama kayo. Ngayong gabi, ako ang bida sa buhay ni Beth. Doon niya napatunayan. Ang pinakamagandang litrato sa mundo ay hindi yung perpekto ang ilaw, kundi yung punong-puno ng pag-ibig at katiyakan. Habang sumasayaw sila sa ilalim ng mga bituin, alam nilang tapos na ang kwento ng boses ng bayan. At nagsimula na ang kwento ng kanilang pamilya. 5 taon makalipas ang kasal. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa malalaking bintana ng lente at lasang Pinoy event space. Ito ang bunga ng pagsisikap ni Beth at Rafael. Isang malawak na garden venue na may kasamang high-end photography studio. Hindi na kailangang magpakaalila ni Beth sa ibang bansa. Ngayon, siya nang nagbibigay ng trabaho sa mga kapwa niya dating OFW na gustong magsimula muli sa Pilipinas. Habang nag-aayos si Beth ng isang bouquet ng puting calla lilies para sa isang kasal na gagamitin sa hapon, naramdaman niya ang 2 maliliit na kamay na yumayakap sa kanyang binti. Aba anak, may bago ka na namang lens? Sigaw ni Beth sa 5 taong gulang na si Rafa. Ang panganay nilang anak. Bitbit ng bata ang isang maliit na toy camera na niregalo ni Rafael. Tumango ang bata at sinabing gusto din daw niyang maging photographer tulad ng ama. Napangiti si Beth at binuhat ang anak. Talaga? O, anong kukunin mong picture? Ngumiti ang bata at sinabing ang mama at papa daw niya ang kukuhanan ng litrato. Eksakto namang pumasok si Rafael sa silid. Bitbit ang 2 tasa ng kape. Mas may laman na ang kanyang katawan ngayon at baka sa kanyang mukha ang kapayapaan na dati ay hindi niya mahanap sa gitna ng maiingay na coverage sa TV. Ipinatong niya ang kape sa mesa at hinalikan si Beth sa noo. Alam mo, Beth, Simula ni Rafael habang pinapanood nilang maglaro si Rafa sa garden. minsan, kapag tinitingnan ko tong kinilalagyan natin, hindi ako makapaniwala. Akala ko noon hanggang sa likod na lang ako ng kamera. Tagakuha ng kwento ng ibang tao. Pero dahil sa'yo, nagkaroon ako ng sarili kong kwento. Ako rin, Raf. Sino mag-aakala na yung OFW na umiiyak sa studio noon dahil na nakahawan ng 3 milyon ay magkakaroon ng buhay na higit pa sa anumang halaga ng pera. Minsan, kailangan mawala ang lahat sa'yo para mahanap mo kung ano ang totoong mahalaga. Naalala ni Beth ang huling balita niya kay Mark. Ayon sa mga dating kakilala, si Mark ay nagtatrabaho na ngayon bilang isang simpleng construction worker sa probinsya. Baon pa rin sa mga utang at iniwan ng lahat ng mga babaeng naging bahagi ng kanyang mga panluloko. Wala nang galit sa puso ni Beth. Tanging pasasalamat na lang na hindi niya hinayaang sirain ni Mark ang pagkakataon niya kay Rafael. Isang gabi, naisipan ni na Rafael at Beth na panoorin ang mga lumang video files sa kanilang studio. Nakita nila ang footage ng unang interview ni Beth sa Boses ng Bayan. Tingnan mo, Raf! Turo ni Beth sa screen. Dito, akala ko katapusan na ng mundo. Akala ko ay wala ng pag-asa ang buhay ko ng mga panahong yan. Pero bigla kang dumaan at nag-abot ng panyo. Parang knight in shining armor.
Inadjust ni Rafael ang focus ng projector. At tignan mo to. Paglipat niya sa video ng kanilang kasal sa Antipolo. Nung sandaling nag-aaway sila sa Sagada. At nung mga unang araw na nagluluto sila ng arroz caldo sa ulan. Lahat ng yan, parte ng proseso. Habang parang pag-develop lang ng litrato sa dark room, kailangan ng dilim para lumabas ang tunay na larawan. Kinuha ni Rafael ang kanyang pinakapaboritong kamera at itinapat ito kay Beth na ngayoy karga ang kanilang anak. Smile, Beth. Sabi ni Rafael. Wait, hindi pa ako naka-makeup, Raf. Ang dumi pa ng apron ko mula sa kusina. Biro ni Beth. Di mo kailangan mag-makeup. Ang ganda ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung paano siya tinitingnan ng mundo, kundi sa kung paano siya nakatayo ng matatag pagkatapos ng bagyo. Sagot ni Rafael habang dahan-dahang inaayos ang aperture ng kanyang kamera. Isang imahe ang nakuha ni Beth. Nakangiti, may hawak na bulaklak at ang kanilang anak ay humahalakhak sa kanyang tabi. Hindi ito scripted. Hindi ito planado. Ito ay purong katotohanan. Ang ganda talaga ng asawa ko. Halakhak ni Raf. Sus! Bulero! Ani Beth. Bago matapos ang gabi, lumabas ang mag-asawa sa veranda ng kanilang bahay. Mula sa itaas ng Antipolo, tanaw nila ang nagniningning ng mga ilaw ng Metro Manila. Ang lungsod na dati ay tila isang malupit na gubat para kay Beth ay naging saksi na ngayon sa kanyang tagumpay. Raf, tawag ni Beth habang nakasandal sa balikat ng asawa. Kung may isang bagay man ako natutunan ng lahat ng to, yun ay ang katotohanan na ang bawat luha ay may kapalit na ligaya. Basta't marunong ka maghintay at magpatawad, hindi para sa taong nanakit sa'yo, kundi para sa sarili mo. At ang pag-ibig Dagdag ni Rafael. ay parang isang long exposure shot. Kailangan mong manatiling matatag. Kailangan hindi ka gumagalaw kahit anong anggulo ng paligid. Para sa huli, makuha mo ang lahat ng liwanag na kailangan mo. Dahan-dahang lumingon si Rafael kay Beth. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang bawat pilat ng nakaraan ay hindi nakapansin-pansin. Ang tanging nakikita lang nila ay ang kinabukasan na sabay nilang binuo mula sa mga basag na piraso ng kanilang mga puso. Mahal na mahal kita, Beth. Higit pa sa anumang salita. Higit pa sa anumang litrato. Mahal na mahal din kita, Raf. Salamat sa pagiging lente ng buhay ko. Nagtagpo ang kanilang mga labi sa isang halik na tila nagsasabing, nandito na tayo. Nakauwi na tayo. Sa likod nila, ang studio lights ay dahan-dahang namatay. Hudyat ng pagtatapos ng isang kabanata at ang simula ng isang habang buhay na kwento na hinding-hindi na maglalaho. Napakaraming pagsubok ang hinarap ng mag-asawa pero kinaya nila ang lahat. Sa bandang huli ay naging masaya pa din sila. Ang tunay na pag-ibig ay parang pagkuha ng litrato sa gitna ng dilim. Maaaring maging malabo sa simula at maaaring mabulabog ng mga hindi inaasahang anino. Ngunit bastang mananatili kang nakatutok sa tamang lente, ang lente ng katapatan at pagpapatawad, makukuha mo rin ng perfect shot. Hindi nasusukat ang tagumpay ng isang tao sa kung paano siya kadalas nadapa, kundi sa kung paano siya bumangon at nahanap ang lakas na muling magtiwala. Dahil sa dulo ng bawat unos, lagi may naghihintay na bagong simula. Basta't may pusong handang magmahal nang walang pag-aalinlangan. At dito na rin nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Nawa, may natutunan kayo. Hanggang sa susunod na kwentong pag-ibig! Paalam!